Kinabukasan, sa ika-32 practical training area ng Magic Academy. Magaganap ang practical lesson ng mga nasa ika-5 klase. Sinusubukan ni Shirene na gawin ang magical action. Ang magical action ay isang paggalaw upang pamahalaan ang salamangka. Siyempre, ang salamangka ay hindi nagmumula sa kamay ng isang tao, ngunit ito ay mula sa spirit zone ng isang tao. Gayunpaman, ang pag-iisip ng isang photon na nagmumula sa kamay ay nakakatulong upang pamahalaan ang salamangka. Naisip ni Shirene na hindi madali ang pagbuo ng photon dahil ang kanyang spirit zone ay convergent type. Ikinagagalak ko kayong makilala. Simulan na natin ang ating klase. Pagbati ni Teacher Ethela sa mga estudyanteng nasa ika-5 klase. Nagulat naman ang ibang mga estudyante dahil sa pagbabago ng itsura ni Teacher Ethela. Dahil si Teacher Ethela ay wala ng suot na salamin sa kanyang mga mata at ang kanyang kasuutan ay medyo kakaiba. Bakit ganyan ang kanyang kasuutan? Gulat na tanong ni Shirene. Siya ay nagmula sa kanyang pagsasanay kaya ganyan ang kanyang kasuutan, sagot ng isang lalaki. Si Teacher Ethela ang sikat na bishop ng Karsis Order, sabi naman ng isa pang lalaki. Isang bishop, sinasabi mo ba na siya ay isang pastor? Tanong muli ni Shirene. Tama, ang bishop ay isang mataas na posisyon na nagpoprotekta sa 12 banal na labi. May 12 bishop sa buong mundo, at isa sa kanila ay si Teacher Ethela. Natanggap niya ang titulong Jonah from the Kingdom dahil mayroon siyang malakas na pag-iisip, sagot naman ng isa pang lalaki. Alam mo na ba ngayon, Nade, hindi tulad ng kanyang hitsura, si Teacher Ethela ay talagang kahanga-hanga, sabi naman ng isang lalaki kay Nade. Simula ngayong araw na ito, ako ay Team Teacher Ethela na. Pagtutuunan ko na ng pansin ang ating special practical lesson simula ngayon. Hooray para sa special lesson, at hooray din para sa pagsusulit, sabi ni Nade habang ito ay mukhang wala sa sarili dahil siya ay sobrang nabighani sa kagandahan ni Teacher Ethela. Naisip naman ni Shirene na si Teacher Ethela ay talagang kahanga-hanga. Dahil sila ay matututo ng paggamit ng salamangka sa tulong ng isang napakadakilang tao na katulad nito. Lahat ba kayo ay naghahanda para sa nalalapit na speed gun test? Bago ang pagsusulit, ang bawat klase ay magkakaroon ng sariling praktikal na aralin tulad ng gagawin natin ngayon. Para sa aralin natin ngayon, matututunan ninyo ang isang pamamaraan upang mapahusay ang inyong omnipotence. Nagdala ako ng isang senior mula sa graduating class upang magturo nito sa inyo, paliwanag ni Teacher Ethela. Medyo napaisip naman ang mga estudyante kung sino ang tinutukoy ni Teacher Ethela. Ang tinutukoy ni Teacher Ethela ay si Sanuel, at ito ay tinaguriang Kotodama Mage. Hello sa inyong lahat, dahil sa hiling ng kagalang-galang na si Teacher Ethela. Kinailangan kong pumunta dito kahit hindi ito ang aking lugar. Sana ay may maitulong ako sa inyo kahit kaunti, kayo ay nasa aking pangangalaga, pagbati ni Sanuel sa mga estudyante. Ang salam ang katangian ni Sanuel ay ang Kotodama Magic. Ito ay may malaking kaugnayan sa aralin natin ngayon, kaya't kayo ay tumutok at manood, paliwanag ni Teacher Ethela. Ano ba naman yan? Bakit isa sa mga graduating class ang kinakailangang magturo sa atin? Inis na sabi ng isang lalaki. Labas na siya sa atin, inis na sabi din ng isa pang lalaki. Bakit ba siya nandito? Sabi naman ni Nade, ang Kotodama Magic ay gumagamit ng kapangyarihan ng mga salita upang mapahusay ang salamangka. Sa halip na ipaliwanag ito ay mas mabuting ipakita ko ito sa inyo. Una, ipapakita ko sa inyo ang pinakakaraniwang tornado magic, paliwanag ni Sanuel. Ay may biglang lumabas na kulay asul na bilog na tinatawag na tornado sa mga kamay ni Sanuel. Pagkatapos makita ni Shirene ang tornado na ginawa ni Sanuel ay naalala niya ang nangyari noong siya ay bata pa. Katulad din kasi nito ang ipinakita noon sa kanya ng headmaster. Biglang lumaki at lumakas ang tornado na ginawa ni Sanuel. May ilang mga estudyante ang nagulat at mayroon din namang natakot. Tandaan ninyo ang kapangyarihan ng salamangka, at ngayon naman ay paghuhusayin ko na ang salamangka gamit ang Kotodama,
Pagpapatuloy ni Samuel. Wild Mother Earth, nais kong hiramin ang iyong kapangyarihan, kaya hawakan mo ang aking kamay. Nakatingin sa ibaba mula sa langit, inilalagay ko ang ilang henerasyong halaga ng kasaysayan sa isang sandali. Ang dambana ng kalikasan ay nabubuhay sa aking puso. Inilalagay ko ang kalooban ng salamangkero sa mundong ito, at umaawit ng pagluwalhati at papuri. Ang isang ashen flash ay maaaring mag-apoy ng isang bagay at ang isang mainit na hangin ay maaaring tumawag ng isang bagyo. Ang kaluluwa sa isang katawan, tinatawag namin ang iyong pangalan. Ang isang salamangkero ay hindi natatakot sa kapangyarihan ng isang leyon, sabi ni Samuel habang binabasa ang hawak niyang isang maliit na aklat. Ang mga estudyante naman ay namangha sa kanyang boses dahil ito ay napakalamig. Makalipas ang 3 minuto, ang mga estudyante ay nakaramdam ng antok. Kasama ng araw na nagdadala ng karagatan at ng karagatan na nagdadala ng lupa, kasama ng lupa na nagdadala ng hangin at ng hangin ng 100 milyong taon. Makakamit ko ang walang katapusang debosyon, pagpapatuloy ni Samuel. At biglang lumakas ang tornado na kanyang ginawa at lumalabas ang napakalakas na hangin. Ang mga estudyante ay halos madala ng napakalakas na hangin. Hindi ko lamang basta binabasa ang isang karaniwang salamangka. Ito ay inilalagay ko sa aking kalooban, syempre, hindi ko lamang ito binabasa. Inilalagay ko ang aking kalooban sa bawat salita at pinahahalagahan ang mga ito. Ang mga salitang inilalagay ko sa aking kalooban ay kung ano ang nagpapahusay sa salamangka. At iyan ang panuntunan ng Kotodama Magic, gayunpaman. Ito ay medyo mahaba, kaya hindi ito maaaring magamit sa isang labanan. Ang ipapakita ko naman sa inyo ngayon ay ang tinatawag na supersonic technique, paliwanag muli ni Samuel at isinara na nito ang hawak niyang aklat. Wild Mother Earth. Ngayon na, sigaw ni Samuel, biglang lumabas muli ang tornado. At sa pagkakataong ito ay napakalakas. Ang ibang mga estudyante ay nadala ng napakalakas na hangin at ang iba sa kanila ay halos nawala ng malay. Ito ay hindi kapani-walang kapangyarihan. Ganito ba ang antas ng graduating class? Tanong ni Shirley. At naisip ni Shirley na ang isang salamangkero na nakapagtapos sa eskwelahan ay isang opisyal na salamangkero ng ika-10 uri. At hindi niya lubos maisip kung gaano kalakas si Teacher Ethela dahil ito ay isang salamangkero na nasa ika-6 na uri. Ganito talaga ang mundo ng mga salamangkero. Sige. Nakita ba ninyong mabuti ang demonstrasyon ng inyong senior? Tanong ni Teacher Ethela sa mga estudyante. Maraming salamat Samuel. Sabi naman ni Teacher Ethela kay Samuel. Walang anuman po Teacher Ethela, mangyaring tawagin lamang po ninyo ako kapag kayo ay may kinakailangan muli. Sagot naman ni Samuel. Teacher Ethela, kailangan po ba naming gawin ang Kotodama Magic? Tanong ng isang estudyante kay Teacher Ethela. Ang Kotodama Magic ay isang espesyal na paksa, kaya hindi ninyo ito gagawin. Sa halip, ang pamamaraan na inyong pag-aaralan ay ang tinatawag na sequencing. Ang sequencing ay isang pamamaraan na nagpapahusay sa inyong omnipotence sa pamamagitan ng konsentrasyon na nakukuha ninyo mula sa pagbibilang ng mga numero, paliwanag ni Teacher Ethela. Mas lalakas po ba ito kung kami ay magbibilang? Tanong ni Shirley. Pero, bakit po mga numero? Tanong naman ng isang lalaki. Ang mga numero ay mga simbolo na madaling maintindihan bilang isang batayan, kaya sila ay lubos na tumutugma sa spirit zone. Siyempre, hindi lamang kayo basta nagbibilang, ito ay parang Kotodama Magic, binibigyan ninyo sila ng kahulugan. Ipapakita ko ito sa inyo ngayon, paghuhusayin ko ang aking spirit zone gamit ang sequencing. Magbabanggit ako ng mga numero ayon sa pagkakasunod-sunod sa 10 ang hanay. Una ay 100, paliwanag muli ni Teacher Ethela. Ang spirit zone ni Teacher Ethela ay lumalaki at ito ay nasa 12 metro na ng mga sandaling iyon. Ang sumunod naman ay 1,100, 2,400. At ang spirit zone ni Teacher Ethela ay patuloy na lumalaki. Nagulat si Shirley at ayon sa kanya ay imposible talagang magbilang ng ganoon kabilis ang isang tao. 10,000.
at ang radius ng spirit zone ni Teacher Ethela ay umabot na sa 40 metro. Gamit lang ang sequencing technique, ang spirit zone ni Teacher Ethela ay lumaki ng 4 beses sa normal nitong laki. Kinakailangan din ninyong mag-focus, ang Kotodama Magic ay nakakabuo at naglalarawan ng mga imahe. Ang sequencing naman ay tumutukoy sa pag-iisip at paglalarawan. Kapag mas mabilis kang magbilang, mas lumalakas ang iyong spirit zone. Ito ay hindi lamang lumalaki ang laki ngunit pati na din ang kapangyarihan, kawastuhan at katumpakan. Lahat ng kakayahan ninyo ay maaaring tumaas, paliwanag ni Teacher Ethela. Naisip naman ni Shiranae na kapag nagawa niya ito maaari niyang mabuo ang photon. Siyempre, ang sequencing ay hindi makapangyarihan, dahil ito ay isang pamamaraan na bumababa sa kahusayan kung wala kang sapat na lakas ng pag-iisip. Huwag ninyong kalimutan na ang mahigpit na disiplina at pag-unawa ay magiging batayan para sa pagpapahusay ng inyong spirit zone, paliwanag muli ni Teacher Ethela. Sige, magbibilang ako ng 1,000 sa 1 minuto. Ngunit ang pagbibilang ng walang ginagawa ay mas mahirap kaysa sa naisip ko. Kung hindi ko sinanay ang aking kaisipan sa mga aralin ng tuloy-tuloy, hindi ko ito magagawa. Pero sandali, noong gumamit ako ng teleportation, para bang gumamit ako ng pamamaraan kung saan nakaramdam ako ng masalimuot na kalkulasyon, na sambit ni Shiranae sa kanyang isip. Pero sa sequencing, maaaring gawin ang pagkakategorya ng mga numero sa daan-daan, at ang pagbibilang ng mga ito ng sabay-sabay sa loob ng 10 segundo. Naisubukan ni Shiranae na gawin ang photon output upang tamaan ang isang puno. Nasilaw naman ang mga estudyante sa liwanag na nagmumula sa kamay ni Shiranae. At ang ginawa ni Shiranae ay nakita ni Teacher Ethela. At naisip ni Teacher Ethela na natuto na pala ng active magic si Shiranae kahit na siya ay dalubhasa sa paggamit ng depensa. Shiranae, parang natuto ka ng gumamit ng sequencing, sabi ni Teacher Ethela kay Shiranae. Teacher, sa palagay ko nga po, sagot naman ni Shiranae. Gusto mo bang subukang magsanay sa loob ng image zone? Tanong muli ni Teacher Ethela kay Shiranae. Agad namang pumunta si Shiranae sa image zone upang subukang gawin ang sequencing. Pagkatapos mong tapusin ang iyong sequencing, tumawag ka para sa isang target, sabi muli ni Teacher Ethela kay Shiranae. Sige po, sagot naman ni Shiranae. Ipinikit na ni Shiranae ang kanyang mga mata at nagsimula na siyang gawin ang sequencing. Una, pinaganda at pinalawak niya ang kanyang spirit zone gamit ang sequencing. At pagkatapos ay tumawag na siya ng mga target, magsisimula na din ang oras ni Shiranae. Mayroon lamang siyang 1 minuto upang magawa ito. Nagsimula nang gawin ni Shiranae ang photon output, at sinubukan na niyang tamaan ang mga target. Si Shiranae ay nakakuha agad ng 11 puntos sa loob lamang ng 5 segundo at mayroon pa siyang natitirang 55 segundo. Nagulat naman ang mga estudyante sa ginawa ni Shiranae. At ayon sa mga ito ang ginawa daw ni Shiranae ay katulad ng instant activation type magic. Ang instant activation type ay ang aktibidad ng salamangka sa bawat isang target. Naisip naman ni Teacher Ethela na ang sequencing na ginawa ni Shiranae ay talagang hindi kapanipaniwala kahit na siya ay baguhan pa lamang, at nagawa na agad niya ito kahit na hindi pa ito ganoon kaperpekto. Ang pagpapangkat ng mga numero sa malalaking grupo at pagbibilang ng mga ito. Ito ay isang modularity technique na ginagamit sa intelligence magic. At ito ang kaalaman na nakuha ni Shiranae sa kanyang mga pag-aaral. Nagpatuloy si Shiranae upang tamaan ang mga target gamit ang kanyang synesthesia hanggang sa matapos ang nakatakdang oras. At nakakuha siya ng 342 puntos sa loob ng 1 minuto. Natuwa naman ang mga estudyante sa nakuhang puntos ni Shiranae. Nakahinga naman ng maluwag si Shiranae dahil sa kanyang palagay ay wala na siyang magiging problema sa darating na speed gun test. Hanggang ngayon ay hindi pa din siya nagtagumpay sa salamangka na iyon, ngunit sa sandaling ito ay naintindihan naman niya ang kanyang mga ginagawa. Siya ay nakakuha ng 342 puntos at ito ay lubhang kahanga-hanga na para sa isang baguhang katulad niya, sabi ni Nade.
Palpak, napakababa naman ng puntos na nakuha niya, mayabang na sabi ni Hiruki. Anong sinabi mo? Ito ang unang beses na ginawa niya iyon, kaya hindi na masama, sabi muli ni Nade. Ang puntos na kanyang nakuha ay palpak, pero, interesante ang kanyang ginawa, sabi muli ni Hiruki. Teacher Ethela, gusto ko din pong subukan, sabi naman ni Hiruki kay Teacher Ethela. Ha, pero, siguraduhin mong hindi ka magsisimula ng kahit na anong gulo, nag-aalangang sagot ni Teacher Ethela. Naisip naman ni Shirane na hindi niya gusto ang pamamaraan ng pag-iisip ni Hiruki at kahit magkaganon pa man ay nais pa din niyang malaman kung ano ang gagawin ni Hiruki. Nagtungo na si Hiruki sa image zone, at nagsimula na siyang buksan ang kanyang spirit zone. Pagkatapos ay ginawa niya ang Dev 8 form, nagulat si Shirane pati na din ang ibang mga estudyante sa ginawa ni Hiruki. At ayon pa sa ibang estudyante, kapag ang Dev 8 form ang ginamit ni Hiruki, ang speed gun na gagawin ni Hiruki ay magiging kakaiba. Nagpaplano si Hiruki na tamaan ang mga target sa pamamagitan ng pagtingin sa bawat isa, at hindi sa paggamit ng synesthesia. Ang laki ng mga target ay nababawasan, naisip ni Shirane na ano kaya ang binabalak gawin ni Hiruki. Sunod-sunod na tinamaan ni Hiruki ang mga target gamit ang kanyang Dev 8 form. At ang mga target naman ay sabay-sabay na sumabog at ito ay animoy mga paputok na nagliliwanag sa kalangitan. Nakakuha agad si Hiruki ng 13 puntos sa loob lamang ng 3 segundo. Nagpatuloy si Hiruki sa pag-atake sa mga natitirang target. Nalagpasan na agad ni Hiruki ng ganoon kadali ang record na ginawa ni Shirane. Naisip naman ni Hiruki na siguradong hindi ito palalampasin ni Shirane. Nagpatuloy si Hiruki sa pag-atake sa mga target, at ang bilis ng paggalaw ni Hiruki ay tumaas. Hindi hinahabol ni Hiruki ang mga target gamit ang kanyang mga mata. Kundi, hinuhulaan niya ang mga paggalaw nito gamit ang equation of motions. Nasundan niya ang lahat gamit ang kanyang Dev 8 form pagkatapos mahulaan ang mga galaw ito. Paano naging ganoon kabilis ang kanyang spirit zone? Di ba't sequencing din ang kanyang ginawa, nagtatakang tanong ni Shirane. Tama ka. Ngunit si Hiruki ay hindi nagbibilang ng daan-daan at libo-libo, sagot ni Nade. Kung ganun ay mas mataas pa sa libo-libo ang kanyang binilang, tanong muli ni Shirane. Ang kanyang binilang ay milyon-milyon, mayabang na sagot ni Nade habang ito ay nakangisi. Nagulat naman si Shirane sa sinabi ni Nade, tapos na ang 1 minuto. Si Nade ay nakakuha ng 548 puntos. Ang mga estudyante ay masaya at sila ay nagsisigawan. Binabati nila si Hiruki dahil sa ginawa nito, sabi pa ng iba ay bakit daw itinatago ni Hiruki ang kanyang galing, at may nagsasabi naman na paano daw nagawa ni Hiruki na tamaan ang maliliit na target kahit na ang ginamit nito ay ang Dev 8 form. Pati si Teacher Ethela ay napahanga din ni Hiruki. Ayon kay Teacher Ethela, si Hiruki ay talagang kahanga-hanga at ito ay talagang matalino. Kamusta Shirane, ayos ba ang aking ginawa, sulit bang panoorin? Mayabang na tanong ni Hiruki kay Shirane. Ang iyong ginawa ay talagang kahanga-hanga, hindi ko inaasahan na gagamitin mo ang Dev 8 form, sagot ni Shirane. Ha, yan lang ba, medyo nadismaya naman ako sa sagot mo, sabi muli ni Hiruki. Nakakapagtaka na naisip mo ang modularization, ikinagulat naman ni Shirane ang sinabi sa kanya ni Hiruki. Nais mo bang malaman kung bakit milyon-milyon ang ginamit kong bilang, tanong muli ni Hiruki. Oo naman, pero yun ay kung okay lang sa iyo na sabihin mo sa akin. Para kasing ang tingin mo sa akin ay isang karibal, sagot ni Shirane. Hindi na iyon mahalaga, parang hindi mo naman ito kayang gawin kahit alam mo ito. Gumamit ako ng log at binawasan ang sukat nito, sagot ni Hiruki. Totoo ba ang sinabi mo? Imposible yang sinabi mo, gulat na sabi ni Shirane. Naisip naman ni Shirane na kapag nagbilang ng gamit ang log, maaaring magdagdag at mabilang ang malalaking numero. Ngunit kapag gumamit ng sequencing sa isang simpleng paraan ng pagbibilang, ang mga kalkulasyon ay maaaring makalkula.
At ito ay ang tinatawag na savant syndrome, ano sa palagay mo? Matatalo mo pa ba kaya ako? Mayabang na tanong ni Hiruki kay Shiranae. Hindi ko ito ginagawa para matalo ang sinuman, ito naman ay isang pagsusulit lamang, sagot ni Shiranae. Iyan ang pahayag na laging ginagawa ng mga mahihina. Pero, kailangan mong malaman na kung wala kang kakayahan. Tigilan mo na ang pag-iisip tungkol sa buhay at magpanggap na ikaw ang pinakamahusay, sabi muli ni Hiruki. Hindi talaga kapani-paniwala. Kung ikaw ay aking matatalo, iyon ang magpapatunay na tama ako, sagot ni Shiranae, hahaha. Sige ba? Ngunit alam mo ba na kahit gaano man kahanga-hanga ang iyong pananaw, kumpara sa aking mga kalkulasyon, ang sa iyo ay parang isang uod, sagot ni Hiruki. Bakit isang uod? Tanong ni Shiranae at nagulat din sina Nade at ang ibang estudyante sa sinabi ni Hiruki. Mukhang magiging maganda ang mga sunod na mangyayari, sabi ni Nade.